Tinapos lang daw ng mga bench players na Creamline Cold Smashers ang laban nila against Chocomocho Flying Titans. Hi guys, again it's me, Veloz TV. So for today's update guys, pag-uusapan natin yung naging Game 1 ng Battle for the Gold between Creamline Cold Smashers and ang Chocomocho Flying Titans. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang i-subscribe at paghambasin ang notification bell button para updated kayo sa mga bago kong upload. Pinag-usapan kasi ngayon sa lahat ng social media ang naging laro kagabi. Nauna daw kasi ang yabang ng CMFT kaya nakarma at hindi nanalo. Kaya to clear up the issue guys, kahit sino pong player pag nakascore sa tingin natin naging maangas or naging mayabang. Pero sa kanila, proud sila sa sarili nila dahil nakapag-score. Maganda ang laban, parihong palaban, parihong gustong manalo pero kinapos lang talaga ang CMFT. Kaya naman nilang mag-score. Kung napansin nyo, sa start ng set, nakakalamang sila sa Creamline. Pero sa kalagitnaan, nahabol din kasi sobrang pagod na talaga sila. Dahil hindi basta-basta ang koponan na nakalaban nila. May pinanghahawakan ng corona ang nakalaban nila. Hindi lang isa, kundi 7 na. While ang CMFT naman, ito pa lang yung second finish podium nila. Kaya kapag nasa likod na si Rondina, mahirapan nang makascore ang Chocomocho Flying Titans. Marami pang long rally na naganap kaya sobrang pagod na nila at wala din silang kapalitan. Unlike sa Creamline na ang daming bench players na puro magagaling na pwedeng mahugot ni coach. Pero anyway, may second game pa naman. Mapag-aralan pa ng CMFT yung nangyaring lapses nila. Pag di pa rin yun umobra, better luck next conference. Sabi nga ni Rondina, chin up, walang dapat ikahiya dahil lumaban naman sila despite na kulang yung mga key players nila. So yun naman yung pa-update natin guys. And again, this is Veloz TV. Thank you for watching.